Okay, update tayo sa BTC kasi medyo tinatamad din ako magtrabaho at mukhang magbe-breakout kasi itong BTC sa ngayon, no? So, meron tayong potential na bear swing failure dito pero hindi pa natin nakikita yung malakas na type of tag dito, reaction niya to the downside. At yung nga sinasabi ko kahapon na kapag nagkakaroon tayo ng more than 3 na hits, 3 taps dito, na meron tayong isa, dalawa, tatlo, yung pang-apat, madalas, ito yung pang-apat, no? At mukhang ito yung confirmation na magbe-break out. Madalas nagbe-break na kapag lagpas tatlo na, no? Kasi na uubos ang sell pressure or more like ang sell wall dito sa area to na may some sort of sell wall dyan at nauubos yun. So, titignan natin, meron tayong some sort, alisin natin to mga drawing natin saglit. Meron tayong some sort of ascending triangle dito. Ascending triangle. At titignan natin, dapat ang volume natin kapag nagkaroon tayo ng ascending triangles ay meron tayong decrease in volume. So kahapon parang hindi ganun kaganda yung decrease in volume, pero kung titignan natin actually, meron tong some sort of decrease in volume, no? Some sort, no? Hindi lang maganda tong mga spikes na to, no? Hindi lang ganun kaganda yung spikes, no? Kasi meron tayong mga masyadong malalaking differences ng volume. So madalas ang itsura dapat ng mga volume niyan parang ganyan. Ganyan, pababa ng pababa. Ganyan itsura dapat. So eto, may mga empty space kasi dito, no. So medyo hindi nagbibigay ng magandang sign, pero generally kapag lower volume habang papasok tayo sa squeeze point, and dapat bumabagsak rin ang volume, no. Titignan natin sa ibang exchange. For example, Bitstamp. Sa Bitstamp, hindi ganun kaganda, no? So, mapapansin natin, ang dami niyang spikes, no? Meron tong spike dito, may spike dito. Titignan natin sa ibang exchange naman, sa Coinbase siguro, meron tayong some sort of decreasing volume, some sort. Tingnan natin sa Binance. Sa Binance, mas clear, no? Mas clear siya. So, meron tong some sort of, masasabi natin, potential confirmation na meron tayong ascending triangle, no? Balik tayo ng index. Okay, mukhang magbe-break na to, no? Sakto to sa sa update natin kasi napansin ko lang rin na mukhang ayaw nang bumagsak dito sa 37k area. Okay? Kasi nagte-trade tayo around sa 37k area, no? Dito tayo banda at hindi tayo bumagsak dito. At medyo magandang sign to kasi kung titingnan natin, lapag natin ng 37k, 37k. Mapapansin natin kung nasaan banda yung control, no? So andito tayo, medyo nagdadalawang isip. Nasa itaas tayo, medyo nagdadalawang isip hanggang sa magbe-break. Then malakas sa break na naman, dadalawang isip, break na naman, then meron tayong support dito sa part na to. So medyo may significance yung 37k na range na pinag-tradean nito, no? Ibig sabihin may chance na etong bounce na to start ng some sort of push up. So meron tong no, makikita natin parang meron na tong 1, 2, 3, 4, 5 paparating. Hindi natin sure, baka di pa complete yan. At sa impulsive theory natin, kapag meron tayong some sort of 5 waves sa loob ng triangle, ang ganito yung sure niya, A, B, C, D, E. Ito na yung last wave, then potentially mag-pump, no? So, kapag ito nag-pump dito, mako-confirm natin, okay, corrective move to. At ito yung corrective move ng bearish divergence natin. So, ito meron tayong malaking bearish divergence dito, no? Yan, meron tayong malaking bearish divergence. Meron tayong malaking bearish divergence dyan. Yan. Or sabihin natin, pwedeng ganito pa, no? At mapapansin natin, hindi siya bumagsak ng malakas or hindi siya nagkaroon ng some sort of corrective move na malakas. Ang ginawa, nag-range lang tayo, nag-consolidate dito. Ang mga consolidation type of correction din yun, no? So, etong ascending triangle na to, continuation pattern or ang tawag dito, consolidation pattern bago mag-break. Okay, madalas ganun ang mga ascending triangle. Actually, pwede ring
Kasi sa shorter time frame dito, pwedeng matawag to as some sort of reversal. So, meron tayong some sort of consolidation na parang may pagka-downtrend din. Magkakaroon tayo ng break para sa reversal. So, hindi na siya consolidation, magkakaroon ulit siya ng trend. Okay? So, ayun yung nakikita kong possibility, no? So, pwede natin masabi, okay, tapos na tong bearish divergence na to kasi nakakita tayo ng corrective move dito sa loob, no? In-expect ko ang corrective move natin malaking klaseng corrective move, no? Kasi masyadong malaki rin tong pinump na to, no? Masyadong malaki tong pump na to. Expect ko sana malaki rin yung correction. Pero hindi nangyari, okay lang, no? So, meron din ako short dito last time, no? Na pinag-usapan ko kahapon ba yun? O basta yung last video. Dito, hindi na ako nag-enter nung nag-bounce tayo dito, no? So, magandang call na hindi na nag-enter. Kahit hindi ko nakuha yung TP dito kasi labing withdrawal lang rin naman ako dito. So, nag-push up at ang alabas ang higher chances na baka mag-breakout. Tignan natin kung meron tong chance na makakita tayo ng bullish, ano tawag dito? Some sort of bullish signs na magpo-push up pa siya. Okay? Tingnan tayo ng daily saglit. Sa daily, wala pa naman. Pero meron din siyang meron din siyang hidden bullish divergence din dito, no? Hidden bullish, tapos lower lows, hidden bullish potential, no? Sa 4 hours tignan natin. Sa 4 hours meron ba? Nagkaroon na siya ng higher low dito. Higher low. Meron din siyang some sort of hidden bullish divergence dito. Hidden bullish divergence dyan sa part na yan. Meron din siya sa medyo mas longer time frame, yung kanina ko lang pinakita sa daily. Hanggang dito, meron siya. Meron din, nagkaroon tayo ng higher low dito, no? So, medyo may signs of mukhang nag-i-start na yung continuation to the upside. Possible, no? So, ay lang gusto ko ipakita sa BTC sa ngayon, no? Na may possibility tayo mag-push up. So, tignan natin ang impulse wave theory kung meron bang possibility na magpo-push up tayo. So, meron tayo some sort of impulse dito na leading diagonal 2. Kung ito ang A, B, C, D, E natin, most likely dito ang third wave. At ito ang fourth wave at may paparating tayong fifth wave dito. So, kung double check natin to in terms of volume, mas malaki nga lang yung volume dito kumpara dito. So, medyo mababa yung probability. Pero kung titignan natin sa Fibs naman, Fibonacci, mula dyan hanggang dito, 1.618 naman siya. Which is ang minimum target ng third wave, 1.618 dapat. So, pasok naman to. Okay? So, pinag-uusapan natin to na 1.618, pwedeng third wave, pwedeng C wave. Okay? So, kapag ito nag-break to the upside ng 5 impulse, medyo magandang sign for the bulls yun. So, double check natin yan sa longer time frame. Magandang sign for the bulls, pero ang problema lang doon na rin papasok ulit yung ABC correction na malaki. Okay? So, kasi mako-complete to, no? Magkakaroon tayo ng 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5 dito. Meron din tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. At potentially ABC correction to. So, ang itsura nito mukha siyang malaking ABC correction sa ngayon. A, B, C. Okay? At dapat kung magiging third wave to, ang target dapat nito mula dito sa ilalim hanggang dito sa taas, papunta sa ilalim, mataas to. Dapat ATH. Okay? So, kapag nag-reject tayo around dito sa mga 41K, kapag nag-reject tayo dito sa mga bandang 41K, pwede nating ma-expect baka C-wave lang siya. Okay? Baka C-wave lang, ha? So,
ando dun yung ano yung bullishness. Sa longer time frame, medyo kailangan natin mag-ingat. Okay? Kasi meron tayong, ito, napapakita kung bakit mga bandang 41K. Yan. Meron tayong 618 target. 39K hanggang 41K. No? 41K to, no? 4,900. Basically, 41K. So, pasok to sa ano, no? Sa fifth wave na paparating. Paparating, ha? Ang ABC correction na zigzag na ganito, no? 1, 2, 3, 4, 5. ABC. Then, isa pang 1, 2, 3, 4, 5. May ganong klase ABC correction na zigzag correction, ha? Yan. Yan. Tsaka yan. At lahat to, ang A natin at C natin parehas 5 waves. Yan. Meron din tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5. At yung B wave nya, kahit anuman klaseng ABC correction to, pwedeng flat correction, pwedeng expanded flat, pwedeng running flat. Di natin sure, pero meron tong A, B, C. Tatlong waves. So, meron din tayo dito. A, B, C. Tatlong waves. Etong B wave, yung dati ko pang pinag-uusapan, hindi ko ganun kagusto. Pero may possibility nga na maging B wave lang siya. Di natin sure, ha? Okay. So, ano daw, meron tayong case for the bulls na potential mag-push up to na malakas, or kapag na-reject siya sa 39K hanggang 41K area, baka magkaroon tayo ng malaking dump na paparating. Kasi ang kalabasan, meron tayong potential bearish situation dito, no? Potential sa longer time frame nga lang to. Hindi lang natin masyado pinag-uusapan kasi napakalayo pa niya dati na mangyari at napakahirap niyang basahin ng konti ang data, no? Pero pinag-uusapan ko na to dati pa na potential meron tong A, B, C. Yung tipong ano lang, no, yung nadadaan-daanan lang natin. Kasi hindi naman baka kasi salita ng ABC correction na ganito, baka di naman talaga actually mangyari kasi ayun nga, longer time frame to, no? Mostly sa sa shorter time frame tayo. Kaya di natin masyado na pag-uusapan. Pero potential lang, potential lang to na zigzag correction na malaki. Okay? Zigzag correction na malaki, potential at baka umabot tayo sa mga bandang sabihin natin 13K, 12K, di natin sure. Okay? Kung ganun ang mangyayari, kailangan lang talaga ma-break ng BTC ang 41K, lalo na itong area to, no? Itong number 2 na to. No? So malaki-laki pa to, 48K. Yung confirmation natin malalayo actually, no? So, kailangan lang natin mag-ingat dito sa paparating na pump na to. Alam natin may paparating na pump. Ang pump na yon, hindi natin sure kung magbe-break ng 41K. Okay? Hindi rin natin sure kung magre-reject siya ng 41K. Okay, so, hinihintay lang natin yung potential confirmation. Isang bullish confirmation, lamag pa siya ng 41K, masasabi ko, hindi ko masabi percentage, pero higher probability na baka bull market na talaga, no? Lalo na kapag na-break niya itong mga to, no? Yan, pag na-break niya pa yung mga yan. Okay? So, double check. Meron tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. Meron din tayong potential 5 waves dito after ng corrective move, ABC. Na meron tayong leading diagonal 1. Leading diagonal, mali yan. Ulit. Leading diagonal 1, 2, 3, 4, 5. Double check natin yung target nito. So, ang fifth wave, kung matatandaan ko, kung tama ba yung pagkatanda ko, dapat fifth retracement ng 3 at 4. 3 at 4. Ang problema dito, hindi natin, i-zoom in tayo ng konti para makita natin mas maigi. So, kung dito ang ang ending, meron tayo 1.272 hanggang 1.618 na target. So, baka hindi dito, baka banda dito lang. Or pwedeng 2.272, no? Kasi ayun ang fifth wave madalas. Basta 272, no? So, etong area to, no? Etong area to, yan. Or potentially baka pupunta pa dito sa mga banda dito, no? Yan. So, meron pa atang isa pang way, Taka lang, So, 39,500. Ang minimum natin, no? 39K, no? 39K. So, may possibility na dito sa 1.414.
hanggang sa 2.272 or baka mag 2.618 pa to, no? So mga banda dito, no? So isa pang way, tignan natin lang yung isa pang way, Control Z ko lang na mabilis. Kapag so teka lang, nakalimutan ko na yung paano mag-measure ng fifth wave 1, 2, so dito, tsaka dito, okay. So ito, saan yung ano nito, yung low net, ito, tsaka ito yung 618. Andi dito 43k pa pala to, no, yung 618, no. So ando dun siya sa area ng ano, no, ng 39k hanggang 41k, no. Medyo mas mataas nga lang to. So baka mali to, no. Hindi ko sure, baka kasi pwedeng ganito yung ano, no, ang pag-measure nito siguro. Iyan, baka dito yung fourth wave, di natin masabi, no. So potentially 42k, ganun din naman pala. Kung ganun ba yung mas tama, hindi rin natin sure kung dito ba ang first wave, pero dapat leading diagonal 5 waves to. So double check natin kung dito natin lalagay, kunwari pag ano dito, mas tataas yung target pala. So most likely mas tama to nung kakalabasan. So double check last one sa fib retracement. Sabihin natin pag dito sa third hanggang dito sa fourth na to, yan, double check. Ayusin na natin to para di tayo malito, 1.272, 894, so basically 39k. At ang 1.618 natin, 40k, no? 40k. So ano doon siya sa mga area na yun, no? Ng 39k hanggang 41k. So 41k mga banda dito pa sa taas. So may possibility, no? Ano doon yung mga targets sa mga area to. So basta ang pinaka ano natin, ang pinaka ano ba tawag dito? Ang pinaka summary natin, kung magbe-break to, abangan natin ang 39k banda dito, yan, 39k hanggang 41k. Okay? So mga banda dito, yan, banda dyan. So itong area to, no, abangan natin yan some sort of malakas na sell-off or potential malakas na break. Okay? So nasa ano na to, no, nasa 38k, magte-38k na ulit ang ano, BTC. At hindi pa tayo nakakita ng reaction of some sort of ano, no, bear swing failure, kasi meron tong potential bear swing failure dito, pero hindi tayo nakakita ng decent reaction to the downside. So hindi natin sure, baka hindi pa nangyayari or talaga mag-breakout talaga to, no. So kung gusto niyo i-trade to ng short, mag-ingat lang tayo kasi meron tayong bullish indications. Okay? Kasi itong week up na to, pwede natin masabi, okay, meron tong some sort of bearish indication. Sa shorter time frame nga lang yon, pero sa medyo mas longer time frame, itong structure na to, isin natin to, actually potentially mas bullish, mas higher chances of bullish move to the upside to. Okay? So double check natin sa DXY. Ang DXY hindi pa rin nagkakaroon ng any signs of strength. So maganda to for BTC. S&P 500 papakita pa rin ng malakas na strength sa ngayon. So ang BTC gano'n din, medyo nagpapakita ng malakas na strength dito sa area to, kasi para masabi natin nagpapakita ng strength, hindi tayo naglo-lower low. Hindi tayo naglo-lower low. At pare-parehas ang resistance. So nabubutas. So ang bias natin sa ngayon, bullish sa short term, no? Bullish. Magkakaroon tayo ng decision point dito pa banda sa mga 40k area. Okay, decision point yan. Okay, so makaka-expect tayo ng potential 5 waves siguro. Di lang natin sure kung saan manggagaling. Baka dito na yan, 1, 2, di ko masabi, no? Baka dito pa lang 3, 4, 5, baka ganyan. Hindi natin alam. Okay? So ayun, siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.